Tagapagtanggol ng bayan ang sandatahang lakas. Pero ang mga sundalong sumasabak sa labanan, kadalasan walang gamit. Dahil dito, lalong nasusubo sa panganib ang kanilang buhay. Solusyon nga ba ang recycling ng gamit sa AFP? Yan ang nakatala sa ulat ni June Veneracion. All units system. Ito ang pinakamalalakas na gamit pandigma ng Philippine Marines. Sa buong Armed Forces, sila lang ang meron ito. Pero hindi bagong bili ang mga gamit. Ang mga ito'y produkto ng malikhaing pag-iisip ng Marines. Landing Vehicle Truck o LVT ang mga ito. Ang pinakamalaki at pinakamalakas na tangke ng Marines. Sinong mag-aakalang galing ang mga ito sa bulok at kinakalawang ng mga tangke? Pinoy na Pinoy ang diskarte. Babaklasin ng mga luma, ngunit mapapakinabangan pang mga parte. Pagsasama-samahin para makabuo ng tangke. 7 buwan ang inabot ng buong proseso. Pati mga lumang kadena sa gulong ng tangke, iba na ang gamit. Kinakabit ito sa harapan ng LVT bilang karagdagang proteksyon ng tangke sa mga kalaban. Taong 1975 nang mabili ng Pilipinas ang halos 50 LVT ng Marines. Sa kasalukuyan, 4 na lamang ang nagagamit. Lahat recondition. Isa't kalahati yan, di ba? Ay may tatlo pang... Isalpak mo rin ito. Dating display na lang sa mga kampo ang 40mm anti-aircraft. Una itong lumabas noong ikalawang digmaang pandaigdig, mga 60 taon na ang nakalipas. Pero ngayon, napakikinabangan ulit ito. Armas ng mga barko ang 40mm. Pero ang ginawa ng Marines, ikinabit sa trailer para madala kahit saang may bakbakan. Binigay ito sa atin ng Philippine Navy. Medyo may mga damage pa to. We have rehabilitated through the help ng naval weapon system natin. Ito yung M3 Grease Gun. Tinaas mo, may dito fire, sarado mo. Panahon pa ng hapon nang sumikat ang grease gun. Kung tutuusin, pang display na lang sana ito sa mga museum. Pero binago ng Marines ang disenyo nito sa halagang 8,000 piso. Nilagyan namin na sa sound suppressor, medyo bumigat siya. So the weight gives it more controllable in full auto. Nilagyan namin ng optics. Kung saan nakatutok yung red dot, doon tatama yung ano. Sinubukan ko ang bisa ng baril. 3 beses pa lang ako nakakasubok magpapatok ng baril. Kaya hindi ako makapaniwala na tumatama ako sa target. Gamit ang modified grease gun. Confidence firing ang tawag dito. Ang huling pagsubok ng mga pumapasok sa Marine Scout Sniper School. Buhay ang nakataya sa confidence firing. Kailangan daw ito para maging tiwala sa isa't isa mga sniper na dalawahan kung mag-operate. Pero bukod sa husay umasinta, kailangan din ng sniper ng maaasahang baril. Ang Barrett ang pinakamalakas na sniper rifle ng Marines. Imported ito at nagkakahalaga ng mahigit ₱250,000. Hindi naman nalalayo ang presyo ng iba pang imported sniper rifle. Pero kulang na kulang ang pondo para armasan ang mahigit 100 snipers ng Marines. Kaya ang mga M16 Armalite na gawa sa Pilipinas, binago ng kaunti ng Marines para gawing sniper rifle. We modified it with a longer barrel, heavier barrel, put in rails and a scope. This was tested, bulk was tested in a 2000 campaign. Maraming kills ito actually. Kulang man sa pondo, nagsisimula na rin gumamit ang Navy ng mga high-tech na kagamitan. Pero sa halip na bumili sa ibang bansa, minabuti nilang umasa sa sariling imbensyon.
Remote control ang konsepto. Ang layunin, mabawasan ang mga napapahamak na sundalo kapag may bakbakan. Ang utak sa likod ng mga remote-controlled na armas ay ang Dean ng School of Mechanical Engineering ng Papua. Isa rin siyang reserve officer ng Navy. Nais niya raw mapaangat ang kakayahan ng militar sa pakikipaglaban. Sa ngayon, 2 pa lang ang remote-controlled na armas ng Navy. Nung nakarang taon lang ito inumpisahang buuin. 600 hanggang 800,000 piso ang ginastos para sa 2 kagamitan. Di hamak na mas mura sa libo-libong dolyar na gagastusin kung bibilhin sa ibang bansa. Hindi matatawaran ang giting ng mga sundalo sa pagtatanggol ng bayan. Pero sa kabila ng panganib na kanilang sinusuong, kapos sila sa makabagong kagamitan. Hindi may pagkakaila na salat sa pondo ang hukbong sandatahan. Kaya't diskarte ang pinaiiral. Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.